Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kaming mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mo kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila rin ang nagsakutuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem
mula sa Galilea. Ngayon sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundokong mahal, sa tuktok ng Sayon, aking inuluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari ng Sayon. Aking iahayag ang ipag-utos ng Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ang kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkuran, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manhalig kayo sa Diyos at manhalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipahanda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at sasama kayo sa kinaroroonan ko, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Padre. Road signs, ito po agad ang hinahanap ng mga motorista o mga biyahero kapag sila ay maglalakbay. Halimbawa na lamang, kapag pupunta po sa isang lugar, unang-unang hahanapin po ng driver o ng biyahero
ang mga karatula o mga road signs na kung saan nakaturo kung saan ang kanilang destinasyon o yung pupuntahan nila. Dahil napaka-importante ng road sign sa paglalakbay. Mga minamahal na kapatid, nabanggit ko po ito dahil sa mabuting balitang ating napakinggan, tila ba nararamdaman ni Jesus ang kanyang mga alagad ay nag-aalala dahil baka sila maligaw sa kanilang pupuntahan dahil alam naman natin na ang ating Panginoong Jesucristo lilisanin ang kanyang mga alagad dahil kailangan matupad ang nakasaad sa kasulatan na kailangan siyang umakyat sa langit. Kaya nga itong mga alagad ni Jesus ay nalulungkot dahil baka sila maligaw ng landas o maligaw sila ng daan patungo sa langit dahil wala na ang kanilang tagagabay na si Jesus. Ngunit binigyan ni Jesus ng mga senyales ang mga alagad kung paano makapupunta sa langit. Pero una muna niyang ginawa ay ihanda ang pupuntahan ng mga alagad. Kaya nga nabanggit niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroron ako upang ipaghanda kayo na matitirhan. Kaya nga mga minamahal na kapatid, the message of the gospel for today is revealing the truth that hinahanda ni Jesus ang lugar kung saan tayo magkakasama-sama at iyon ang langit. Ngunit kailangan nating makita muna ang daan patungo sa langit. Kaya nga po sinasabi na dapat dito sa lupang ito makita na natin kung saan o paano tayo makapupunta sa langit. At marami pong mga senyales ang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Mga signs na dapat nating makita. Dapat, kung nais natin makapunta sa langit o gusto nating makita ang langit, dapat nakikita natin ang signs. At itong mga signs na ito ang makakatulong sa atin papunta sa langit. Siyempre, una na po dito ang kasunuran natin sa Diyos. Isang sign na kapag nakita natin itong sa ating buhay, na tayo sumusunod sa panawagan ng Diyos, makikita natin ang daan patungo sa langit. Ikalawa, kung gusto nating makapunta sa langit, dito pa lamang sa lupa, we are practicing the heaven. Kaya nga po, sabi nga po nila, paano po natin mapapractice ang heaven dito sa lupang ibabaw? Simple lang, sabi po ng isang santo, to do good and avoid evil. At ito po yung basic moral principle dapat nating isna sa buhay. Kung gusto nating makapuntang sa langit, kailangan po nating isabuhay ang to do good and avoid evil. At nawa, ang ating gamitin sa paglalakbay, kagaya ng paghahanap natin sa road signs, kapag tayo ay naglalakbay, practice heaven here on this earth, kapag tayo ay gumawa ng mabuti at umiwas sa mga makumundong kasalanan. Sabi nga po ng isang santo na ang pangalan ay Saint Elizabeth of Trinity, I have found my heaven on earth because heaven is God and God is in my soul. Isabuhay natin, tanggapin natin sa ating buhay ang Diyos. Dahil kung tinatanggap natin siya, we are practicing heaven dito sa lupa. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, sa misang ito, sa pagtanggap natin sa katawan ni Jesus, naway maramdaman natin ang kasiyahan ng ating puso upang maramdaman natin ang langit dito sa lupa. Gumawa ng mabuti, umiwas sa kasalanan, at hanapin ang road signs patungo sa langit. At kapag ito ay nahanap na natin, paniguradong makakarating tayo sa hinahandang silid lugar
ng ating Panginoong Hesukristo. Strive to do good and avoid evil. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay nahanda ng lugar sa langit para sa atin. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligalig dahil sa alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos at nagnanais sa pagkalooban tayo ng lubos na pananatiling kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway makalaya sa mga ligalig na mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasahan naming maninirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa may mga hawak na love offering, maaari na po kayong humanay sa gitna.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alin ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ko'y aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihaing sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay laging bilang handog, kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Melrain naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili na kagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami edya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at kapagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang mga pinagpapakasakitan ng sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay ng niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit. Isusunod po dito ang pagbabasbas sa mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin na basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal na katakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mahaba at mahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanapbuhay at kaligtasan sa namang kapakanan. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabing sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan mo natin ng Diyos.